po sa inyong lahat. Ay, sa totoo lang po, wala akong kahit anong idea ko anong sasabihin ko ngayon. Wala akong kahit konting idea ko anong sasabihin ko ngayon. You know, sa past week, nagkaroon ako ng sobrang um, emotionally, I'm not stable. Okay. And alam ko kayo right now, meron din kayong mga tinatago na pakiramdam na ayaw niyong sabihin sa iba or ayaw niyo ipakita kasi feeling strong tayo minsan eh. Di ba? May mga ganon. But our topic for today is about the grace of God. And ano nga ba yung grace of God? It is the forgiveness and blessings that God has been giving us freely and abundantly. And kung naniniwala kayo na right now you are blessed, can you say please, Amen? There you go. I want you to declare that whatever is happening into your life right now, God will always be with you. Let us all together and praise and worship our Lord. Lord God, in every day of our lives, lagi po kayo nandiyan. And we wanted to thank you ng palagi. Kasi hindi nyo kami iniiwan. Kahit anong hirap yung pinagdadaanan namin, nandiyan kayo. Let's begin. You are forever in my life. The seasons cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. One more time, let's declare how God has always been there. You are forever in my life. Thank you, Lord. You see me through the seasons. Possible ngayong nahihirapan ka. Over me with your kagaya ko yung mga kapatid ko kayo na nakikita. Pwede mo pinagdadaan. Your righteousness. At dahil feeling natin ang mag-stop namin. Pinatapo namin yun. Pinakaya namin mag-isa. Wait on you. Kasi gusto namin yung nandiyan ka. I'll sing to you, Lord. Let us speak for your faithfulness. Na alam namin yung nandiyan kayo. And we are so grateful and happy for you. Everlasting arms, you'll never let me go. I'll sing to you, Lord, the hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Gawin natin ngayon itong time na to para magpasalamat. Alam natin na minsan ang lagi natin ginagawa pag narinig natin yung pangalan ni Lord,
Lord, pahingi naman ng ganito. Lord, tulungan niyo naman ako. Pero right now, let's focus on God Himself. How great God is. Na kahit we are so undeserving of His love, of His blessings, lagi niya ibibigay niya sa atin. Because, brothers and sisters, I wanted you to remember na we did not choose God. He chose us. Let's all together declare how great is our God. Damdamin natin yung presensya ng Lord sa song na to. Let's just declare and be thankful and be grateful for every blessing, every miracle na ginawa niya sa buhay namin despite of being so ungrateful. Love in majesty, let all the earth rejoice. He wraps Himself in light, in darkness tries to hide, and trembles at His voice, trembles at His voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And go and see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Lord will be Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Let's declare how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. One more time, let's declare. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Let's declare it. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names.
Worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. See, God is really great. God has done everything and a lot of things for our life. And right now, let us all together ask the guidance of our Holy Spirit to come upon us right now for us to have the wisdom to decide and to know what are the right things to do in any situations of our life. Holy Spirit, please come to our lives right now. Guide us, please. Help us in every way you can. We know that you are one of God's elect and you Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. and I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me Ask for the now. Holy Spirit, everyone. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. One more time, ask for the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah, hallelujah, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah.
We worship you, we exalt your name on high. We Hallelujah, are grateful to hallelujah. you, Praise Lord the name God. of We Jesus. praise you, Lord God. We thank you, Lord God. We are so sorry, Lord God. For Pinupuri those ka namin, blessings, Lord sinasalamat God. ka Doing namin, this for pinapakita ka God. namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Lord God, you Hallelujah. are Jesus, God. You are Jesus. God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Lord Praise God, you, we Jesus. praise you. We love thank you, We Father. are We love you, so Jesus. We Lord love you, God. We Holy love you. Spirit. Thank you, Hallelujah. Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Praise Hallelujah. the name of Praise you, Jesus. Lord God. We worship you. We magnify your name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. And in one voice, glory Glory be be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen. Good evening po again, everyone. Let's all give our Amen. Lord the praises He deserves. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Sister Sai. Thank you, Sister Shai. Yan. Ayan. Magsiupo na po tayo. Amen. Amen. Hallelujah. Prayer ni Sister Shai. Ayan. Hindi ko na patatagalin kasi Ayan po. ayan, ang ating topic ngayon, grace of God. Grace God. Ang kasi First ng talk. Panginoon. Dahil po September. Dahil po September ngayon, napulit ko siya. Hindi po. Birthday po ni Mama Mary. Dahil po September, birthday po ngayon ni Mama Mary sa September 8. September 8. Amen. Amen. Kaya ngayon, natatawagan ko na yung ating pinatagwapong speaker na pinadala ni ang ating Panginoon. Amen. Let's welcome for the presence of the Lord, Brother Robert Cublete. Then, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. We are glad you're here, we are glad you're here, we are glad that you are. Kami bumabati, kami bumabati, kami bumabati, kami bumabati sa'yo, sa iyong pagdating, sa iyong pagdating, kami nagagala sa'yo. Thank you very much po, Tita Bessie. And yung usog ko lang to, feeling ko hindi naririnig ng maayos dun sa... Ayan. Hello. Tapos, teka, pwede po ba natin? Mic check. Ayan. So, magandang gabi po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Ayan, mabuti at pinagpapala. Naririnig po ba ako dyan? Malinaw? Okay. Opo, pagka malabo po, pwede pong pumunta sa harap. Yung Thank you po. topic po ba natin na babasa ninyo? Yes. Ano pong basa ninyo? Grace of God. Pagka ang basa ninyo, grace God, ibig sabihin hindi nyo kita ng maayos. Ayun Kasi po. may off yan eh, no? Ayun. O, lapit kayo, pati nyo nakikita na. May off yan, kaya lang medyo ano lang yung kulay. Ayan, so ngayong araw na to, o ngayong gabi na to, pag-uusapan po natin ay ang biyaya ng Panginoong Diyos. So bakit ganoon? Kasi po, si Mama Mary ay mag-birthday sa... Linggo. Imbitado ba kayo? Baka naman. Mama Mary, imbitado ba tayo? Yan, so, anong araw nga yun? Linggo? September 8, Linggo. Linggo. Sa linggo, birthday ni Mama Mary, September 8. And every time na pinag-uusapan si Mama Mary, laging nakadikit ang salitang grace or biyaya. Kanina lang, di ba, sa pagdadasal ng Rosaryo, di ba, paulit-ulit, Hail Mary, full of grace. Hail Mary, full of grace. Hail Mary, full of grace. So, kumbaga, matik na yun. Pag sinabi mong Mama Mary,
grace of God. Si Mama Mary kasi para siyang telescope na anong ginagawa ng telescope? Alam niyo po ba, nakita na po ba yung telescope? Nakakita na, pero hindi pa nakagamit. Pero nakagamit. Yeah, yung telescope po kasi sa ayan. Meron kasing telescope na ang telescope kasi pag kung nagamit na ninyo, no, yung malayong malayo o yung mga maliliit na bagay na hindi masyadong kita, pag gumamit ka ng telescope, mamamagnify po yun. Ibig sabihin, pwede mong makita ng mas malinaw, mas malapit, mas maganda, mas Klaro, clear. clear, magnified. So si Mama Mary, she magnifies the grace of God. Okay? So, yung dinadasal po natin na Hail Mary full of grace, actually, it was a greeting from an angel na pinadala ng Diyos kay Angel gave, sino po yun? Hindi pa ako naging isang oras nagsasalita, inuubo na ako. Yan. So, it was a greeting from an angel na pinadala ng Diyos kay Mama Mary. So, ito po yung pagbati ng anghel kay Mama Mary during the Annunciation. Hindi natin alam kung anong ginagawa ni Mama Mary. Siguro naghuhugas ng plato, ganyan. O kaya nagtatahi, di ba? So, yung kung anong ginagawa niya, biglang may lumitaw na angel, at ang sabi, Hail, full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women. So, si Mama Mary, binati siya bilang full of grace. Sa Tagalog, Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Medyo may ano pa yung napupuno eh. Di ba, punong-puno ka ng grasya, yun yung sinasabi ng angel. Ito ngayon ang problema. How do we define grace? Ano ang biyaya? Ano po sa palagay ninyo ang biyaya? Anyone? Anyone? Sige po. Sige po, Tita Bessie, may binubulong si Tita Bessie. Isigaw ninyo yung binubulong. English is a blessing. Blessings, yan. Isa sa mga definitions ng grace ay blessings. Ngayon, pag tinignan po natin sa catechism, ang sabi po ng catechism, grace is favor, the free and undeserved help that God gives us. Ito po ay pabor. Pabor, libre, undeserved. Pag sinabing undeserved, hindi ka karapat-dapat doon sa pabor na yon. Okay? Pag sinabing pabor, di ba parang, sino dito may kaibigan? Di ba? Meron kang kailangan mo ng tulong o friend. Meron akong hinisay na favor. Ganyan. Ganyan. Pwede mo ba akong tulungan? Ganon. So, pabor, parang, ano yan eh, ano ba yung eksaktong Tagalog ng pabor? Pabor kasi ano eh, Spanish eh, Tagalog ng pabor. Ano po Tagalog ng pabor? basta alam nyo na yun, alam nyo na yung idea, di ba? Yung pabor, di ba? Tapos, itong pabor na to, yung pabor ng Diyos, libre. Okay, walang bayad. Tapos, hindi tayo karapat-dapat doon sa pabor na yon ng Diyos. Ito ngayon ang problema. Okay? Tayong mga Katoliko, ganon ang definition natin ng grace. Pabukas na yan. Nangangatinigil na muna ko. Ay, yan na. Ako na magsarap. Oh, sarap. Thank you sa pabor. Salamat. Salamat, Brother Joshua, sa favor ng pagbili ng tubig. Ayan. Ito ngayon, tayong mga Katoliko, ganun yung understanding natin ng grace. Isa-isahin natin ulit
favor, free, undeserved. Okay? Ang pabor na yan, libre, wala akong nilabas na pera dyan sa tubig na yan. And I do not deserve. Okay? Pero binigay sa akin yun. Ganun yung understanding natin bilang mga Katoliko. And pareho natin ng pagkakaunawa sa grace ang mga Protestante. However, dito nagkakatalo. Pag sinabi natin grace, when I was a Protestant, and even yung mga kaibigan ninyo, mga born again, ganyan, evangelical, Baptist, pag sinabing grace, kailangan makasalanan ng tao bago mo masabing mapagbiyaya ang Diyos. Okay? I hope nasusundan ninyo yung gusto kong sabihin ha. Para masabi mo na ang Diyos ay mapagbiyaya, kailangan makasalanan muna yung tao. Bakit? Kasi favor, free, undeserved. Pag sinabi bang undeserving, does it necessarily follow na sinful? Hindi mo deserve kasi makasalanan ka. Ganun ba lagi? Actually, hindi kailangan na makasalanan ang tao para mo masabi na ang Diyos ay mapagbiyaya. Ang Diyos ay mapagbiyaya regardless kung makasalanan ng tao o hindi. Okay, dinadahan-dahan ko pa para masundan natin ha. Ang Diyos ay mapagbiyaya hindi dahil makasalanan ng tao. Ang Diyos ay mapagbiyaya dahil siya ay mapagbiyaya. Ganun lang, karakteristik ng Diyos ang pagiging mapagbiyaya. Gracious. Hindi kailangan ng Diyos ng tao para maging mapagbiyaya ang Diyos. Karakteristik na ng Diyos yung pagiging mapagbiyaya. However, dahil makasalanan ng tao, ibinigay pa rin niya sa atin yung biyaya ngayon. Despite of or in spite of our sinfulness. Not because of our sinfulness. Nasusundan niyo po ba yung line of thinking? Hindi mapagbiyaya ang Diyos dahil makasalanan ng tao. Mapagbiyaya ang Diyos kahit makasalanan ang tao. Actually, ang biyaya ng Diyos, nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, it was a grace. It was by the grace of God. Hindi naman natin deserve na mag-exist. We do not deserve. Pero nilikha tayo ng Diyos. So may sinfulness ba doon? Wala. Okay? Hindi natin deserve, hindi deserve ni Adan at ni Eva na mag-exist, pero nilikha sila ng Diyos because God is gracious. May sin po ba doon? Wala. Hindi deserve ni Adan at ni Eva na i-share ng Diyos yung kanyang divine life sa pamamagitan ng paghinga. Naalala niyo, hiningahan ng Diyos sa ilong ang tao at naging buhay na kaluluwa ang tao. Hindi deserve ng tao yun. Pero binigyan ng Diyos ng favor. Favor yun eh. Yung hiningahan sa ilong ang tao. Ibinahagi ng Diyos yung buhay niya kay Adan at kay Eva. That was favor. Binayaran ba ni Adan yun sa kani Eva? Hindi. Free. Deserving ba sila? May ginawa ba silang something na mabuti para maging deserving dun sa paghinga ng Diyos na ginawa sa kanila? Hindi. Undeserved. Pero hindi sila sinful. Tama? So may grace na bago pa magkaroon ng kasalanan. So ang Diyos ay mapagbiyaya regardless kung sinner o hindi ang tao. Ang problema, naging sinner yung tao. So next slide. Anong susundan ka namin? Romans chapter 5.
Sabi po sa Romans chapter 5, law came in to increase the trespass. Ang kautusan daw dumating para paramihin yung kasalanan. Kasi hindi mo maintindihan kung ano yung kasalanan, kung wala yung kautusan. Sabi diyan, but where sin increased, sa pagdami ng kasalanan, lalong dumadami ang biyaya ng Diyos. Grace abounded all the more. So that, as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Habang dumadami yung kasalanan, lalong dumadami yung biyaya ng Diyos. Hindi po sinabi na nung nagkaroon ng kasalanan, saka lang nagkaroon ng biyaya. Hindi po ganun. May biyaya na. At nalaman ng tao kung ano yung kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Halimbawa, huwag kang papatay. Alam ba na masama yung pagpatay kung walang kautusan? Di ba? Huwag kang magnanakaw. Hindi mo malalaman na masama yung pagnanakaw kung huwag kang magnanakaw. Pero, sabi, nung nagkaroon ng batas, mas lalo, parang yung bawal umihi rito, di ba? Bawal magtapon ng basura. Doon ang dami nakatambak na basura, di ba? Parang ganun po yun eh. Nung nagkaroon ng bawal, lalo namang ginagawa, di ba? Sabi, diabetic, huwag kang kakain ng chocolate, ha? Huwag kang kakain ng matamis. Pinabawalan, lalo namang kumakain ng cake, o bili mo ako ng milk tea, mga ganyan. Ganun po yun. Tapos, kung saan dumadami yung kasalanan, lalong dumadami, lalong umaapaw ang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi kayang talunin ng kasalanan ng tao ang pagiging mapagbiyaya ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na ang biyaya ng Diyos ay nakadepende sa pagiging makasalanan ng tao. Hindi ang kasalanan ng tao ang dahilan ng pagiging mapagbiyaya ng Diyos. Ganun lang talaga ang Diyos, mapagbiyaya siya. Amen po ba? Amen. Okay, so ito po ang example, no? May isang tatay. Ano ang anak? Joke lang. Okay, may isang tatay na mayroon dalawang anak. Okay. Itong unang anak niya, napakabait, parang ako. Napaka-studious, masipag mag-aral, hindi pala sagot sa magulang, gumagawa ng assignment, yan, parang ay pangalan mo kaya? Ray. Parang si Ray yan, masipag gumawa ng assignment, masipag mag-aral, di ba? Tapos masipag sa bahay, hindi naghuhugas ng pinggan, ganyan. Yan. Tapos nagliligpit ng tinulugan, paggising, di ba? Napakasipag na bata at mabait na bata. Ngayon itong tatay, anak niya yun di ba? So anak niya, pinag-aral niya, inalagaan niya, inarugaan niya. So binigyan niya ng magandang buhay yung anak niya na yun. Bakit? Dahil ba mabait yung bata? Isang factor yun, pwede yun. Dahil mabait yung bata. Pero, the most part is because tatay siya mahal niya yung anak niya. Tama po ba? Mahal niya yung anak niya. Ngayon, may pangalawa siyang anak. Itong pangalawa niyang anak, malayo sa akin. Salbahe. Parumbado. Mabarkada, siraulo, tapos mabisyo, palasagot sa magulang. Diba? Ganun. Pero, itong tatay na to, mahal niya yung anak niya na yun. Bakit? Dahil ba barumbado, kaya niya mahal? Dahil siraulo, kaya niya mahal? Hindi. Mahal niya kasi anak niya. Tatay siya And regardless, kahit na siraulo yung anak niya, mahal niya pa rin. Bakit? Kasi tatay siya Mahal niya yung anak niya. That is the grace of God. Regardless kung mabait yung bata o salbahe yung bata, yung anak, mahal niya. Bakit? Kasi mapagmahal siyang tatay.
Mahal niya yung anak niya. Ganun po yung biyaya ng Diyos. So, bakit ko sinasabi to? Kasi si Mama Mary, siya'y mabait na anak. Okay? Si Jesus, siya'y mabait na anak. Saka si Mama Mary. Wala silang kasalanan. Mahal sila ng Diyos. Tapos, tayo yung mga makasalanan anak. Mahal tayo ng Diyos kahit makasalanan tayo. Nasusundan niyo po ba? Okay. It's not about us, it is about the graciousness of God. Yun po yun. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Ephesians chapter 2 verse 8. Okay, paskil po dito sa, ayan. Ito po, isa sa mga paboritong verse ng mga kaibigan natin na born again Christian, ng mga protestante. Sabi po dyan, for by grace you have been saved through faith. This is not your own doing, it is the gift of God. So, alam niyo po ba kung bakit hindi matanggap ng mga kaibigan nating protestante yung idea o yung dogma ng Immaculate Conception? Kasi pag sinasabi nilang grace, laging nakakahon sa idea ng pagliligtas. Which is totoo naman, tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Namatay ang Panginoong Hesus dahil tayo ay makasalanan. Namatay siya para iligtas tayo, para sa atin. Totoo po yun. Pero ang biyaya ng Diyos ay hindi lang tungkol sa pagliligtas ng Diyos sa atin. We are saved by grace and it is a gift of God. Ito pa, para maintindihan natin, may tao. Meron diyang bangin. Okay, may bangin. Tapos, may tao na nahulog dun sa bangin. Okay, ang biyaya ng Diyos, isa sa mga idea ng biyaya ng Diyos, iniligtas yung tao dun sa nahulog na bangin. Okay? For by grace you have been saved. Ephesians 2:8. Pero ito po, biyaya rin ng Diyos na yung tao naglalakad papunta dun sa bangin, bago mahulog, iniligtas na. Okay? Biyaya ng Diyos. So, hindi natin pwedeng ilimit yung biyaya ng Diyos dun sa pagliligtas nung nahulog na. Actually, biyaya ng Diyos, everything. Nung nilikha ng Diyos ang creation, ang tao, biyaya. Kasi undeserved, free, and favored. Okay? So, yun po yung biyaya ng Diyos. And, Titus chapter 2 verse 11. For the grace of God has appeared for the salvation of all men. Ang biyaya ng Diyos ay nagpakita para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Hindi po sinabi na nagkaroon lang ng biyaya ang nagkaroon ng kasalanan. Okay? Inuulit-ulit ko po kasi sa sobrang lalim na nung idea sa atin, ang hirap ng alisin na ang biyaya ng Diyos tungkol lang sa kasi makasalanan tayo. Hindi po ganun. Okay? Hindi ganun. Hindi nakadepende sa pagiging makasalanan ng tao ang biyaya ng Diyos. So, sabi po ng Catechism, by the grace of God, Mary remained free of every personal sin her whole life long. By the grace of God, biyaya pa rin ng Diyos. Okay? So, ito po ang lilinawin ko lang po linawin ko lang. Hindi po dahil sinabi ko na ang biyaya ng Diyos ay hindi nakadepende sa pagiging makasalanan ng tao. Isipin na natin, hindi naman ako makasalanan. Kapag biyaya pa rin ng Diyos.
Hindi po. Ang sinasabi lang natin dito is, nung ang tao ay hindi pa nagkakasala, mapagbiyaya na ang Diyos. Okay? Dadahan-dahanin ko po nung ang tao hindi pa nagkakasala, mapagbiyaya na ang Diyos. Pero nung nagkasala ang tao, mas lalong naging mapagbiyaya ang Diyos. So, and linawin ko lang din, hindi po lisensya ang biyaya ng Diyos para mamuhay sa kasalanan. Parang sinasabi natin na, okay, patawad naman pala ang Diyos, mamumuhay na lang ako sa kasalanan. Hindi po ganun. Sabi ni St. Paul, tayo ay namatay na kasama ni Kristo at nabuhay kasama niya. Biyaya ng Diyos po yun. We do not deserve that, na mamatay kasama ni Kristo at mabuhay kasama niya. So, ang biyaya ng Diyos ay tungkol sa pagliligtas, pagpapatawad, pamumuhay na kasama niya. Sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo, ipinakita ng Diyos ang biyaya. Sabi po sa John chapter 1 verse 16. John chapter 1 verse 16, from His fullness we have received grace upon grace. Dahil sa Panginoong Jesus, we have received grace upon grace. Ito sinabi ko na noon, uulitin ko lang po ngayon. Sorry, pakibuksan na. Ulitin ko lang po ngayon. Commercial. Inulit ko, di ba? Minom ako kanina, minom na ako eh. Inulit ko, di ba? So, ulitin ko lang po yung sinabi ko na dati. Jesus Christ, the incarnate Christ, is the ultimate plan of God. Ang nagkatawang taong si Jesucristo, ang ultimate plan ng Diyos. So, ibig sabihin, kahit hindi nagkasala sina Eva at Adan, si Kristo magkakatawang tao. Okay? Si Father Ben, sinabi na rin po sa inyo. So, hindi po invento yung sinasabi ko sa inyo. Kaya nagkatawang tao si Kristo dahil plano na ng Diyos simulat sa pool na si Kristo ay magkatawang tao. Pero dahil nagkasala ang tao, siya ay namatay para sa atin. Okay? So, si Kristo ay nagkatawang tao despite of our sinfulness. Not because of our sinfulness. He died because of our sinfulness. Namatay si Kristo dahil sa ating kasalanan. Okay? So, kagaya nga po na sinasabi ko kanina, kung nagkasala o hindi ang tao, graceful ang Diyos, gracious ang Diyos. E nagkasala ang tao, di mas lalong naging gracious ang Diyos. Hindi naman kailangan ni Kristong mamatay para sa atin. Pero namatay siya para sa atin. So, at para maihanda ang Panginoong Jesus, ang katawan na ibabahagi niya sa atin sa pamamagitan ng misa, niready niya si Mama Mary, walang bahid ng kasalanan, okay? Para isilang si Kristo. Kaya po walang kasalanan si Mama Mary, kaya may Immaculate Conception, kasi ito ay ginawa ng Diyos para kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, ginawa sa pamamagitan ni Kristo para kay Kristo. Okay? So, it is the grace of God. So, sabi po ng Catechism, alam niyo po ba na may maraming klase ng biyaya. Halimbawa po,
pagka nagdasal tayo, sinagot ng Diyos yung panalangin natin. Ang tawag po natin doon, biyaya ng Diyos, sinagot yung panalangin natin. Diba? Pagka halimbawa, meron tayong pagkain na kinakain sa araw-araw, di ba? Huwag kayo cellphone habang kumakain. Huwag niyo iginagalang niyo dapat ang biyaya ng Diyos. Diba? Dati, nung panahon namin, tagal na, parang tanda-tanda ako. Diba? Dati po, pagkakakain kami, pinapatay namin yung TV. Walang manonood ng TV. Okay? Lahat nasa lamesa, kumakain. Sabay-sabay, buong pamilya. Bakit? Kasi respeto dun sa biyaya ng Diyos at yung oras ng pagkain, family time. Okay? Pagka ikaw ay, nagbiyaya na yung tatay ko. O tara, kakain na tayo. Tagal magsilapit sa lamesa. Sabihin ng tatay ko, huwag niyo pinaghihintay ang biyaya ng Diyos. Di ba yung pagkain, biyaya ng Diyos yan? Pag may trabaho ka, biyaya ng Diyos yan. Everything is grace. Everything is grace. Pero, ang simbahang Katoliko may tinuturo na dalawang klase ng biyaya. Medyo theological po ito May dalawang klase ng biyaya. Number 1, habitual grace. Pag sinabing habitual, galing po sa Latin na habit, habere. Ibig sabihin yung suot ng mga pare, habit. Hindi yung habit na yung ginagawa araw-araw natin. Habit yung sinusuot. Okay, ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos, suot-suot na natin. Kailan natin sinuot yun na tayo po ay bininyagan. So yung biyaya ng Diyos ay suot-suot natin. Wala tayong ginawang kahit ano para maging karapat-dapat dun sa biyaya. Again, it is favor, free, and undeserved. Binigay sa atin na walang bayad. Ang nagbayad ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. So, habit, ibig sabihin, nasa atin na. Ang ibang terminology dito ay sanctifying grace. So, sana susundan po ninyo, habit. So, nung tayo ay bininyagan, tayo ay naging banal dahil sa biyaya ng Diyos, habitual grace. Meron naman pong tinatawag na actual grace. Okay? Dalawa po yan, habitual sa actual. Yung actual grace naman po, ito naman po yung biyaya na nagpupush, nagtutulak sa atin na gumawa ng bagay na mabuti. So may actual grace dahil may action, actual grace. Okay? Yung habitual, wala kang ginagawa kahit natutulog ka, may banal. Bakit? Kasi biyaya ng Diyos, kaya siya naging banal. Ito na ang biyaya ng Diyos na actual grace. Ito naman yung nagpupush na gumawa ka ng mabuti. Okay? So, yun po yun, Merong habitual saka actual grace. Yan, habitual grace or actual grace. Pero hindi lang po yun ang biyaya. Again, everything is grace. Yung hangin na hinihinga natin, yung trabaho na meron tayo ngayon, yung negosyo na meron tayo ngayon, yung pamilya na meron tayo ngayon. Ito, may share ko lang, Sabihin ko ba sa inyo? Lately kasi, nagpa-check up ako. Meron daw akong gout. Naku, I'm too old na. Ayan. So kasi ang nangyari, may ilang minutes po ba? Patapos na tayo, no? Ikwento lang ako. 9 minutes, okay. So, pagpasok ko kasi sa trabaho, yung hinlalaki ko sa paa, dito sa kaliwa, parang pakiramdam ko nangangalay. Feeling ko, natulog ako na nakaganyan yung hinlalaki ko. Okay?
So, pagpasok ko sa trabaho, sabi ko, paano nangangala yung ano ko, yung lalaki ko. Ginawa ko, gusto kong patunogin. Ginawa ko, ginanyan-ganyan ko. Ginanong-ganon ko, tapos hinilot-hilot ko. Habang hinihilot ko, lalong sumasakit. Tapos, habang lumilipas yung oras, namamaga na, sumisikip na yung tsinelas ko. Tapos ganyan na ako maglakad, oh. Ganyan. Tapos yung araw na yun, kumain ako ng lechon, tapos kumain ako ng mani, diba? Uminom ako ng coffee ko na matamis, diba? Yung mga ganun. Namamaga, ano ba to? Bakit ganito? Ganyan. Dinala ko, nagpunta kami, kinabukas, Sabado yun Sunday, nagpunta kami kina Kuya Bong. Si ate yung magaling mag-massage, maghilot, di ba? Pagtingin ni ate noon, ay hindi ko mamassage yan, bro. Sabi niya, ano yan, gout yan. Pag minasage ko yan, lalong mamamaga. Yung pala, pag minasage, lalong mamamaga. Di ba tinanong-ganon ko? Humilot-hilot ko, lalong namaga. Tapos, lilipas din niya, mawawala, ganyan. Hanggang sa, ang problema, hindi ko sineryoso yung bawal na pagkain. Kumain pa nga ako ng pares, overload pa. So, hindi nawawala. Ganyan. Tapos, hirap na talaga ako kasi, eto, pag natutulog ako sa sopa, nakataas, ganyan. Tapos pag ibababa akong konti ng ganyan, sobrang sakit. Ganun pala ang gout, sobrang sakit. Ngayon, lumipas yung mga araw, tapos, nag-prex. May mga pakain, burger, ganyan. Nakakain ako ng burger. Tapos hindi pa pala, nagpunta muna ako sa nanay ko. Ang nanay, syempre, pag may bisitang anak, luto ng masarap, di ba? Kain kami, ganyan, puro mga bawal, namagana naman. Sabado na naman, namagana naman. Pag linggo, hirap na naman ang lumakad. Pagdating ng Lunes, sabi ng nanay ko, magpa-check up ka na. Baka kung ano na nangyayari sa paa mo. Pagdating ko sa doktor, tinitignan pa lang ng doktor, ay gout yan, ang dami mo ng bawal. Ito yung mga bawal na pagkain. Halos kape na lang sa katsa ay yung pwede kong inumin sa tinapay. Wala na akong pwedeng iulam. Parang ganon. So, ang point is, bakit ko kinikwento? Kasi during the moment na namamaga yung paa ko, naisip ko na thank you Lord sa biyaya ng paa. Kasi ang hirap pagka hindi ka makalakad. Ay, yung mga bagay na hindi mo masyadong na-appreciate, na-take for granted mo, kasi araw-araw nandyan lang nakakakita ka, nakikita mo yung mga tao, nakakarinig ka, hindi mo masyadong na-appreciate kung hindi nagkakaproblema. So, that time, naisip ko, Lord, thank you kasi nakakalakad ako. Diba? Parang gusto ko ulit maglakwatsa nung gumaling na yung paa ko kasi nung masakit, namamaga, konting lakad, ganyan, sakit, grabe. So, everything is grace. The point is, everything is grace. Okay? And, ulitin ko lang po ang pagiging mapagbiyaya ng Diyos ay hindi nakadepende sa pagiging makasalanan ng tao. Ang Diyos ay mapagbiyaya regardless kung ano yung estado ng tao. So, ang Diyos ay mapagbiyaya kay Mama Mary, hindi siya nagkasala, at mapagbiyaya din siya sa atin. Actually, kung ano yung ginawa ng Diyos kay Mama Mary, yun din yung gagawin niya sa atin sa muling pagbalik ni Kristo. So, bilang pagtatapos, sabi po na... Ang Kanta Maria. Sabi po ng Catechism of the Catholic Church, tandaan niyo po ito year 1997, CCC 1997. Grace is a participation in the life of God. It introduces us into the intimacy of Trinitarian life. Tigil na muna tayo doon. Hanggang dito na lang muna. Hanggang yan. Okay, ang sabi po ng Catechism, ang biyaya ng Diyos
ay ang pakikibahagi sa buhay ng Santatlo. Maraming biyaya. Yung trabaho biyaya, yung kinakain biyaya, yung hangin biyaya, yung araw biyaya, lahat yan biyaya. Pero alam niyo po what is the greatest grace of God? Alam niyo po kung ano? Ang biyaya ng Diyos is when God gave Himself for us. Ang biyaya ng Diyos ay nung ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Sa sakramento, ganun po ang ginagawa ng Diyos. Nung tayo ay bininyagan, binigay ng Diyos yung sarili niyang buhay sa atin. Meron tayong divine life. Tayo ay nakikibahagi sa buhay ng Diyos. Sa sakramento ng kumpisal, binibigay ng Diyos sa atin ang pagpapatawad. Binibigay ng Diyos sa atin yung kanyang sarili para tayo ay patawarin. So, the greatest grace of God is the gift of Himself. Ito yung pinakamagandang regalo ng Diyos, yung binigay ng Diyos yung sarili niya sa atin. So, grace is a participation in the life of God. So, si Mama Mary, she is participating in the life of God. At tayo rin ay inaanyayahan. Actually, we are sharing in the life of God. And I hope na lalo nating na-appreciate yung biyaya ng Diyos. And do not magnify our sinfulness. Oh, yes, we are sinful, makasalanan tayo, but magnify the graciousness of God. Yun lang po, pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming po salamat. At ngayon mga kapatid, sabay-sabay po nating awitan ang ating mahal na Inang Maria. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Thank you, brother. Thank you, Brother Robert. Sa maganda mong, marami kaming natutunan. Kaya tayo ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kailangan natin lagi magpasalamat sa Kanya. Lalo na sa umaga, lagi tayo, pag-ising natin sa umaga, lagi tayo magpapasalamat dahil binigyan niya tayo ng biyaya ng buhay. Yun, isang yun. Saka, binibigyan tayo ng lakas lagi, di ba? Para makapaglingkod pa sa Kanya. Amen.
Dadako po tayo sa ating love offering ngayon. Love offering. You give it away, give it away, give it away. Love is something that you give it away, and it comes right back to you. It's just like a magic penny, hold it tight and you won't get it. Spend it, share it, give it away, and it comes right back to you. Peace is something that you give it away, you give it away, give it away. Peace is something that you give it away, and it comes right back to you. It's just like a magic penny, hold it tight and you won't get any. Spend it, share it, give it away, and it comes right back to you. And it comes right back to you. And it comes